Naku po, eto na mga tol, dineklara bilang persona non grata ang Chinese ambassador dito sa Pilipinas. Naku po, pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ko. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright mga kapatid, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Kung naaalala ninyo mga tol, mainit ang usapan ngayon dito sa panukalangan ng Senado na ideklara bilang persona non grata itong mga Chinese diplomats. Pero yan ay pinalagan na matapang na pinalagan ng Chinese Embassy na sinabing sino man daw sa mga Chinese diplomats ang ideklara bilang persona non grata ay sabay-sabay silang aalis mga tol. Pero mga kapatid, yan ay pinalagan ng isang bayan dito sa Palawan. Kasi ayon dito sa report mula rito sa Inquirer.net, Palawan Town declares Chinese envoy persona non grata. Mga tol, no? Inunahan tinuluyan mga tol etong Chinese envoy o Chinese ambassador. Alamin natin ang report na ito mga tol. Pero bago natin to simulan, syempre bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating FB page, syempre huwag mo rin kalimutan mag-follow and like. Maraming salamat sa ating mga bagong followers. Huwag na natin patagalin pa, panoorin at basahin natin tong report mula rito sa Inquirer.net at mamaya dito sa may GMA7. Sabi rito sa report mga tol, ayan na nga Kalayaan Town in Palawan Province whose seat of government is on Pagasa Island has declared Chinese Ambassador to Manila, Jing Quan, yung bagong Chinese ambassador natin, bilang persona non grata following the Chinese Embassy's recent remarks against Filipino officials. Authored by Kalayaan Vice Mayor Alexis Albaida, Resolution number 092016 of 2026 said the move to declare the envoy unwelcome in town stemmed from what the local officials described as the embassy's blatant interference after it demanded that the Philippine government hold Commodore J. Tariela, spokesperson of the Philippine Coast Guard for the West Philippine Sea, accountable for his remarks. Panoorin natin ang buong report mga tol dito naman sa GMA. Bawal na sa Kalayaan, Palawan ang ambassador ng China matapos siyang ideklarang persona non grata ng lokal na pamahalaan doon. Tinuluyan na. Ngayon, syempre, dito sa naging hakbang ng pamahalaan dito sa may Palawan, mga tol, dito sa isang bayan sa Palawan, gusto kong makuha kung ano ang opinion ninyo. Gusto kong malaman kung ano ang inyong masasabi tungkol dito, mga tol. Tuloy natin. Sa gitna yan ng tumitinding palitan ng patutsada ng mga opisyal ng Pilipinas at Chinese Embassy. May report si Marizo Mali. Ang mga karikature na ito ni Chinese President Xi Jinping sa isang speaking engagement ng Philippine Coast Guard spokesman for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, naging mitsa ng kaliwat-kan ng patutsadahan ng Chinese Embassy at mga opisyal ng Pilipinas. Umabot na ito sa usaping pagdedeklarang persona non grata kay Chinese Embassy Deputy Spokesperson Gu Wei. Ang persona non grata ay salitang Latin ng ibig sabihin ay unwelcome person o taong hindi katanggap-tanggap. Hindi katanggap-tanggap. Actually, ang persona non grata, well, hindi naman tao yun eh. Ang hindi katanggap-tanggap kasi mga tol, no, is hindi naman yung Chinese nationals, hindi yung China as a nation o as a country, kundi yung mga aksyon, mga aggressive action na ginagawa nila dito sa West Philippine Sea. Yun lang yung bukod tanging kinukondena natin sa kanila. Hindi yung kanilang mga lahi o hindi yung kanilang bansa, hindi yung kanilang kultura, kundi yung ginagawa ng kanilang gobyerno na pag-angkin, mga tol, sa bahagi ng South China Sea na may jurisdiction na ang ating bansang Pilipinas, batay na rin mga tol sa United Nations Convention on the Law of the Sea. At saka meron tayong 2016 Arbitral Award. Diba? Kumbaga yan sana yung isang magandang daan o magandang pwedeng maging dahilan na sana para magkaroon ng kapayapaan. Kaso ayaw nilang tanggapin. Diba? Tuloy natin. I suggest that we study the possibility of declaring
that particular person persona non grata. Ang Bayan ng Kalayaan sa Palawan nagpasa ng resolusyon para kondinahin ang Chinese ambassador at idineklara siyang persona non grata sa kanilang jurisdiksyon. Matatagpuan ang Kalayaan sa West Philippine Sea na inaangkin ng China. Ito siguro yung Kalayaan Island, no? Group of island. Tugon ng tagapagsalita ng Chinese Embassy sa Pilipinas na si Ji Lingpeng. Tanging ang Pangulo lang ang may kakayahan na magpaalis kay Ambassador Jing Quan. Kung makakatanggap daw ito ng abiso mula kay Pangulong Marcos, agad daw lilisanin ni Ambassador Jing ang Pilipinas ng may pagmamalaki at dangal na nagawa niya ang kanyang tungkulin sa kanyang bansa. At kung may idedeklara raw ang Pilipinas na persona non grata, isama na rin daw siya at ang buong Media Affairs and Diplomacy team dahil wala raw silang iwanan. So ito yung hamon ng Chinese Embassy. Tanging si Pangulong Marcos lamang daw ang pwedeng makapagdeklara ng persona non grata dito sa Chinese ambassador. At kung sakali mang gagawin daw yon o kahit na sino man sa kanila ang ideklarang persona non grata ay sabay-sabay silang aalis. Dahil sabing ganito mga tol, as a team, we stay or live together. Ngayon may balita mga tol, meron ng sagot dyan ang Malacanang. Tanong, hahatulan ba ang bilang persona non grata ni President Marcos itong Chinese ambassador? Panoorin natin ang balita mga kapatid mula naman dito sa PTV. Yan o, sabi rito, pagdeklara bilang persona non grata sa diplomats ng Chinese Embassy, tinutulan ni PBBM. No? So hindi pumayag si PBBM na ideklara bilang persona non grata. Well, nauunawaan natin si PBBM mga tol sa bagay na ganyan. Kasi bilang isang presidente, talagang kailangan medyo matikuloso at kailangan talaga maging matimbang o balanse ang iyong paghatol. Hindi ka pwede basta-basta magpadala sa udyok o sa bugso ng damdamin. Kasi lahat talaga, ikaw ang accountable dyan. Sa'yo talaga lahat ng sisi. So ngayon, panoorin natin itong balita mga kapatid. At syempre gusto ko rin makuha kung ano ang inyong opinion dito sa tugon ni President Marcos. May sagot na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa panukalang ideklarang persona non grata ang mga diplomat ng Chinese Embassy sa harap ng umiinit na World War. Samantala, bantay sarado ngayon ng mga barko ng China ang Scarborough Shoal base sa monitoring. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Sa ibang balita na sa ibang reaction video na natin talakayin yung tungkol dun sa bantay sarado ng China ngayon itong Scarborough Shoal kasi meron tayong ibang topic para doon. Dito muna tayo sa persona non grata. No. No ang sagot ng Pangulo. Inanunsyo ng Malacanang na tutol si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ideklara bilang persona non grata sa bansa si Chinese Ambassador Jing Chuen at iba pang diplomats ng Chinese Embassy. Nagugat ito sa naging panukala sa Senado sa gitna na naging palitan ng pahayag kamakailan ng Chinese Embassy at mga opisyal at mambabatas dito sa Pilipinas hinggil sa usapin sa West Philippine Sea. Basta ang sagot ng Pangulo patungkol sa panawagan na ideklara ang persona non grata ang isang ambassador. No. Sa kabila nito, una nang iginiit ng palasyo na suportado ng Pangulo ang mga opisyal ng pamahalaan at institusyon sa bansa na nainindigan para sa karapatan at soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ipinaubayan naman ng Chinese Foreign Ministry sa kanilang embahada na protektahan ng interes at dignidad ng China. Pero apela nila, tigilan ang pag-uudyok ng gulo at paninira sa China, kasabay ng babalang mananagot umano ang mga gumagawa ng nasabing hakbang. Well, sanay naman na tayo dyan sa mga babala nila. Sanay na naman tayo dun sa pambabaliktad nila na sila ang sinisiraan, sila ang biktima, sila yung good guy. Pilipinas ang troublemaker, Pilipinas ang gumagawa ng gulo at mga provokasyon. Ngayon mga kapatid, pag-usapan natin. Alam mo, pinapangalagaan din kasi ng ating gobyerno. Lalong-lalo na syempre yung pinakamataas na namumuno is yung pinaka-interest ng ating bansa. Unang-una, hindi tayo pumapalag sa water cannon. Ayon nga kay Commodore J. Tariela, yun ay utos din ng Pangulo.
Dahil sa marapakaraming mga kadahilanan, syempre in-explain na rin natin dito sa reaction video natin na talagang pagdating sa paramihan ng barko, pagdating sa palakihan ng barko, hindi tayo uubra. So no point para pumalag tayo doon. So ang ginagawa nating pagpalag, ang ginagawa nating paglaban is yung pag-expose sa kanila tulad ng ginagawa ng PCG na initiative. Ngayon maraming mga Pilipino sinasabi, bakit kasi hindi pumapalag ang Pilipinas, hindi tayo pumapalag? Alam niyo yung kasabihang peace through strength? Naniniwala ako doon. Pero wala pa tayo sa posisyon na yun. Wala pa tayong strength para makuha natin yung peace. So ang ginagawa natin ngayon, mga tol, is lumalaban tayo hindi sa pamamaraan ng dahas, hindi sa pamamaraan ng puwersa. Kung kilala ninyo, mga tol, ang pambansang bayani natin na si Dr. Jose Rizal, lumaban siya. Pero hindi sa pamamagitan ng dahas, hindi sa pamamagitan ng pakikipaglaban. Lumaban siya, mga kapatid, sa pamamagitan ng kanyang panulat. Ngayon, sa makabagong panahon, lumalaban ang ating bansa o ang ating mga sundalo, ang ating PCG sa pamamagitan na i-expose, ipakita sa international community, ipakita sa mga Pilipino kung anong ginagawa ng China. So ituring nyo ng paglaban yan. Ituring nyo ng pakikipaglaban yan. Sa mga Pilipino kasing iba, porket hindi pumapalag ng water cannon, laging sinasabi, duwag, laging sinasabi, hindi pumapalag. Oo, totoo yung peace through strength, pero wala pa kasi tayo sa posisyon na yun. Lagi nyo tatandaan, mga tol, sobrang laki ng China, sobrang malakas, sobrang makapangyarihan yan. Hindi natin kayang, alam mo yun, kumbaga hindi pa natin kayang iposisyon yung sarili natin para makipagsabayan sila doon sa level na talagang makikipaggera tayo sa kanila. Hindi pa tayo doon, mga tol. So ginagawa natin is yung modernong pakikipaglaban katulad na ginawa ni katulad ng ginawa ng ating pambansang bayani Dr. Jose Rizal, mga tol. Lumaban siya, in-expose niya yung kasamaan ng mga Kastila sa pamamagitan ng kanyang mga nobela, sa pamamagitan ng kanyang libro. Doon niya in-expose yung mga pangmamalupit na mga Kastila. So eto, ating PCG, mga tol, in-expose nila sa pamamagitan ng mga pagle-lecture, sa pamamagitan ng mga video footage, documentary, sa pamamagitan ng media. Yun ang kinaaasar ng China ngayon dahil sinisiraan lang daw sila, mga tol. Diba? Sinisiraan lang daw sila. Ngayon, maaapektuhan kasi talaga. Maraming mga bagay ang maaapektuhan sa atin kapag ipinarsona non grata natin itong Chinese envoys. Number one na dyan, syempre, babagsak talaga ang diplomasya. Doon talaga pinaka-maaapektuhan. Saka mawawalan, mga kapatid, ng malalapitan yung ating mga OFW na nagtatrabaho doon sa bansang nasasakupan ng China, mga tol. Doon maapektuhan din ng China, mga kapatid. Sabihin natin, hindi naman talaga as in walang epekto sa kanila yan. Malaki rin na magiging epekto sa kanila niyan, mga tol. No, malaki ang magiging epekto niyan kasi unang-una, marami rin naman silang mga mamamayan na nandito sa Pilipinas. Mawawalan din yun ng malalapitan. Mawawalan sila ng embahada rito sa Pilipinas. At isa pa, bababa ang kanilang impluwensya dito sa Pilipinas. So ito na yung panahon para pumasok ang Amerika, which is hindi nila papayagan yon, mga tol, dahil malaki ang interest nila dito sa South China Sea. Hindi nila papayagan na makapwesto at makaposisyon talaga ang Amerika sa palibot nila. Ngayon yung kinokontra nila. Mahihirapan sila mag-expand kapag pumalibot ang Amerika sa kanila. Kaya panakot lang din nila yan, mga tol. Tandaan niyo, panakot lang din nila yan. Pero tignan niyo tong sinasabi ng kanilang sinasabi ng kanilang embassy. Panoorin natin saglit. Ito ay video mula mismo sa Chinese Embassy sa Manila. Panoorin lang natin yung bahagya ng kanyang talumpati. Ito yung Chinese ambassador dito sa Manila, mga tol. Tapos bigyan natin ng reaction. We never attack other people. 我们从来不会 initiate some provoke or attack against other people. All our embassy want to do is show respect. Okay. Sabing ganon, wala daw silang inaatake na kahit na sinong tao. Ang gusto lang daw ng kanilang embahada is magpakita ng respeto, sabing ganon. 你看看我们使馆所有的活动，我们见的所有人，我们打开大门见。 Hindi natin naiintindihan yung ibang bagay 全都是要 show respect, deepen friendship. 但是，如果有任何人来损害中国的尊严、利益。 Oh, no way. We will simply push back. We will simply debate with them. 因为这就是我们的 Okay, hindi na natin naiintindihan yung ibang sinasabi niya. Pero eto
Kung sinasabi niya wala silang inaatake na kahit na sino mang tao, okay? Sige, fine. Kung gusto daw nila ay respeto at magpakita ng respeto, okay, fine. Tayo naman mga Pilipino, hindi natin sila gustong makaaway at wala naman sigurong kahit na sino mang maliit na bansa ang gustong makikipag-away ng walang dahilan sa isang higanting bansa. Lalo na kung yung higanting bansa na yon ay talagang malaki ang impluensya sa buong mundo. Bagkos, mas gugustuhin pa nung maliit na bansa na makipagkaibigan o makipagsosyo dun sa malaking bansa na yon, di ba? Pero mga tol, bakit na tayo nagkakaroon ng tensyon dito sa China? Kasi mga kapatid, unang-una, meron tayong interes. Meron tayong karapatan na pinoprotektahan katulad na lamang ng ating karapatan na makapaglayag ng payapa, makapangisda ng payapa dito sa karagatan na ipinagkaloob naman sa atin ng international law. At naniniwala tayo na itong dagat na to is masyadong malawak, masyadong malaki para angkinin lang ng isang bansa, di ba? Kasi mga kapatid, etong South China Sea masyadong malawak. Asya nga isang buong Pilipinas dyan eh. Diba? Hindi naman natin inaangkin yung buo eh. Ang kinukuha lang natin o ang kiniklaim lang natin dito is yung nababatay na rin doon sa international law, doon sa UNCLOS. Meron lang tayong 200 nautical miles exclusive economic zone. Doon sa loob ng exclusive economic zone na yon, eksklusibo sa atin dapat yan eh. Kung merong langis dyan, kung merong minerals, kung merong mga isda, dapat yan karapatang pakinabangan ng Pilipinas. Ang problema mga tol, kinukuha nila. Oh, ngayon, paano tayo makikipagkaibigan, paano tayo makikipagsosyo sa isang bansa na ang gusto kanila lahat? O for example, ikaw, maikipagsosyo ka ba sa isang negosyante na ang gusto lahat ng kita ng negosyo kanya lang? Di ba? Malamang hindi ka makikipagsosyo doon kasi paano kayo magiging-sosyo kung hindi kayo hatian o kung hindi kanya bibigyan ng bahagi mo? Ang gusto niya kanya lang. Dito sa karagatan mga tol, may kanya-kanya sana tayong bahagi. Ang problema gusto nila kanila lang. Di ba? Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.